Hi guys! Welcome to my YouTube channel. So, this video guys, gusto ko lang i-share yung preparation ng aming civil wedding sa Denmark. This will serve as personal memory guys. Same time, ma-share din namin experience namin sa mga kababayan natin na may plano magpakasal din sa Denmark. So first of all guys, we are a Filipino couple living and working here in Germany for almost 5 years now. Nga ba kami nag-decide magpakasal sa Denmark instead of dito sa Germany? So yan guys, yung karaniwan tanong hindi na ng mga German colleagues namin, saka din ng mga Filipino friends namin, bakit nga ba sa Denmark? So based na din sa mga pagtatanong-tanong ko, saka sa research, mas mabilis guys at saka mas simple yung pag-process ng wedding application. So since nasa northern part naman kami ng Germany, so nahataas lang talaga namin yung Denmark, nag-decide na kami doon. As in guys, hindi na ako nag-research kung paano ba yung process dito ng wedding sa Germany. As in automatic, diretso na agad ako sa Denmark. Pero since yung partner ko that time, nag-aaral pa siya, tas ako full-time naman sa work, nag-decide din kami kumuha ng agency na magpa-process ng application namin. Like syempre kung ano yung instruction sa amin ng agency, yun yung gagawin namin. Like magpasa kami ng requirements. Simple lang yung mga requirements na hiningi sa amin guys. Like yung residence permit namin dito. At syempre guys, yung Philippine passport natin. Saka sobrang dami din nagtatanong sa amin kung kumuha daw ba kami ng Senomar. Guys, hindi kami kumuha ng Senomar sa Pilipinas. So yung agency namin, nag-provide lang sila ng self-declaration form na nakalagay doon na single ka. Then nahingi din sila ng proof of relationship namin. Tandaan ko, gumawa pa ako ng PowerPoint presentation noon kung paano kami nagsimula ng partner ko, yung mga pictures namin together, yung travel namin together, yung pictures namin kasama yung family. Kasi mas mataas daw yung chance kasi na mas ma-approve ka pag may mga ganun ka mga pa-MA effect. Tapos additional proof of relationship guys is yung conversation namin like nung nagsimula kami. So nagsimula kami 2017. So from 2017 to 2023. Saka guys yung mga travel ticket namin together, pinasa din namin yung kasi nga kumbaga guys, the more entry, the more chances of winning. So sabi ng agency namin, mas okay na daw ng sobra-sobra yung requirements kaysa naman nga daw pag chinek ng Danish authorities, kulang-kulang. Tapos yung paper mo or yung application mo, mapupunta ulit siya sa pinakang dulo or matatagalan na ulit bago nila ma-open ulit yung application mo. So ayun lang guys, after namin masend yung mga documents na hiningi ng agency, nag-wait lang kami na approval at sobrang bilis guys. As in parang 5 days lang na-approve na agad kami through agency ha. So guys, syempre medyo convenient tayo dun sa wedding application natin. Syempre yung agency may processing fee yan. Yung agency na nakuha namin guys, na-recommend lang siya namin ng friend namin. So tested na nila na okay naman talaga yung agency. So yun na lang din yung kinuha namin. So nung time namin guys, 2023, nagbayad kami ng total na 835 euro. So tingin ko sulit naman siya guys. Kasi nga since working kami, saka nag-aaral yung partner ko, less hassle din sa amin para makapag-focus na lang talaga kami sa wedding preparation namin, 'di ba? Pero alam nyo ba guys, yung wedding namin, parang spontan lang siya, o spontaneous lang siya. Like parang 3 months lang namin na pag-decide na, sige, tara magpakasal na tayo guys. So ayun, hanggang isang araw, nag-prepare na kami para sa wedding namin. Nagtitingin na kami ng wedding dress, ang susuotin ng partner ko, ng sapatos, kung saan kami bibili ng sing-sing, kung sino yung mga invite namin, kung ano yung mga souvenirs namin, ganyan. Sobrang thankful lang talaga ako guys dito sa mga Filipino friends namin dito sa city namin. Kaya sobrang supportive nila. As in katulad itong wedding dress ko na to, bigay lang nila sa akin yun guys. As in hindi ko in-expect. Pinapunta na lang nila ako dun sa bahay ng friend namin. Tapos sabi niya, may pag-usapan lang kami tungkol nga sa wedding. Pero yun, bumili na pala sila ng dress para sa akin guys. Sobrang sweet nila as in. Tapos nagpa-bridal shower din sila. As in wala akong idea. Sobrang surprise din talaga kami. Yung wedding ring naman namin guys, sa Pilipinas namin siya binili. So nag-search lang ako online kung saan ako pwedeng bumili. Actually nagtingin din ako dito sa Germany kasi sobrang mahal dito ng gold guys. As in grabe, hindi mo kakayanin mo. Kaso syempre kung i-compare mo siya sa Pilipinas at may opportunity ka naman na bumili sa Pilipinas na lang, di ba? Why not? Then yun guys, nag-isip lang kami ng kung ano yung mga souvenirs namin para sa mga guests, saka sa ninong namin. So syempre guys, total queen tayo ng DIY. So ayan, saka mas na-enjoy ko talaga nagbabalot ng gifts para sa loved ones. So guys, yung wedding namin sobrang intimate lang talaga. Noong una nga nagplano kami na kami na lang dalawa sana. As in guys, sobrang thankful saka sobrang grateful ko na nandyan sila. Kasi like yung isa na lang naming friend, may sasakyan sila. Tapos sinamahan nila kami sa Denmark para mag-ocular kami ng reception namin. Guys, yung hindi ko malilimutan, yung best friend ko, lumipad siya from the Philippines para lang umattend ng wedding ko. Kasama niya yung sister niya.
So yun guys, hindi ko talaga matake na hindi sila invite, saka hindi sila sabihan kasi sobrang supportive, saka sobrang mararamdaman mo talaga na mahal ka nila. Yung iba naming malalapit na kaibigan nandito sa Germany, pumunta talaga sila dun sa wedding namin. As in, hindi lang time guys yung invest nila, pati syempre nag-book sila ng hotel doon, gumastos sila sa travel nila, sa pagkain nila. So guys, kaya gusto ko talagang i-cherish yung mga ganitong moment. Mahilig talaga ako mag-video. Sobrang na-appreciate ko talaga yung mga taong nakapaligid sa amin dito guys. As in, grabe. So overall experience guys, sobrang satisfied kami. Sobrang memorable niya. Saka sobrang smooth lang ng wedding application namin. Wedding ceremony mismo guys, sobrang bilis lang niya. Sobrang simple pero sobrang meaningful niya. Like 15 minutes. Tapos na guys, as in kasal na kayo. After nyo mapirmahan yung marriage certificate nyo, wala. Mr. and Mrs. na kayo, ganun. So, ayun lang naman guys yung gusto kong i-share sa video na to. Yun lang guys. See you on the next one. Tschüss!